Ay, so ayan. Busog ang mga to dahil nag-iwan ako ng marami-raming pagkain kanina eh. Ay kahapon. Last visit ko sa kanila. Ako naman yung natutuwa dahil ayan oh. Medyo nasaan ba yung itim? Oh, ay, nasa kabila na ang buwis ito. Ayan ang sinasabi ko. Sa kabila ka na. Ano? Nandito ka na. Oh. Ayan, magandang buhay. Ito na tayo. Ito may ano na po ako na pang ating sa mga manok ba? Ayan, nagbibigay ng kaligayahan sa atin. May mga ewan ko yung ibon na yan kung sa atin ba yan, parang nakakalungkot din pong tingnan ano. Ngayon tamo si Erwin si Rapi Tulpo gusto niyang ipahinto ang pigeon racing. Nagkamali na naman ang binangga. Ayusin niyo muna yung flood control bago ang kung ano-anong pinakikialaman nyo, kalapati, pati ba naman kalapati di pigilan na lang sana lahat ng ibon. Meron na bang bumagsak na eroplano dahil sa kalapate? My goodness, nakakainit ng ulo itong mga ito. Pero ninakaw na bilyon-bilyon, parang wala silang binabanggit ano. Ay nako, hirap talaga ang politika. Yan. Wala na lang pakialaman, kanya-kanyang diskarte na lang tayo. Pwede lang wag na magbayad ng tax eh. Ay nako, Pilipinas, kawawa. So ayan, ayun yung dalawang kiliawan oh. Kawawa yung mga mahihirap, yung mga walang kamalay-malay. Ay. Pero tayo, ayan, tuloy ang laban. Napansin na ni Brother Dennis M. De Leon, vlogger ng Arayat. Yan, sikat pong vlogger ng Arayat yan. Binablog niya po yung mga problema dito sa Arayat, yung mga nagkaganapan sa Arayat. Kasi nagche-check sila sa poultry. Na yun naman ang ginagawa talaga. Nag-send ako ng picture, grabe pong langaw sa bahay. Sabi ko ito yung ano bro, sabi ko sana magawa nyo naman ng paraan. Message siya sa akin, sabi ang dami naman yan, saan ba yan? Sabi ko dito lang yan sa Arayat. Kako ang chicken ninyo yun dito sa kabila. Daming langaw. Sana magawa na nila ng paraan. Minsan kasi nagche-check sila, wala namang manok. Chicken nila pagka yung mga nasa 3 linggo na. Oh. Ito wala naman tayong langaw dito dahil ito sabi ko nga maaraw, napapasok ng araw. Kung may langaw man galing po sa iba, dadapo lang dito. Yun. Ngayon swerte tayo dahil may itlog na tayo. So ibig sabihin ay ano na po tawag, malapit na. Sabi ko nga malapit na tayo. Ayun oh. So wala na to. So ayan oh. Piwi po na egg. So wala na tayo. Ito patubig natin ay yung ginagawa ko na tubig, water and yun na yung may luyang dilaw, tawag dito luyang dilaw etc. yung pangkalapate no, oregano, bawang, may konting paminta. Tapos ngayon dinagdagan ko ng thyme dahil maganda po sa baga. Ito naman gagamitan na natin ito. Ingat po tayo sa pagbili ng mga supplement, lalong lalo na po sa Facebook, napakaraming mandurugas. Talagang pasama ang mundo ngayon. Lalong lalo na yung mga nabibili na, yung mga nagpo-post na ito promo 400 lang. Ingat po kayo dahil talaga pong marami. Nabiktima din ako eh. Napaklik ako eh. Sabi ko mukhang okay naman. Masarap nga naman bumili sa online, di ba? Sipin mo, di-deliver na lang sa'yo. Pero, ayun, dali. Ay, teka. Lalagyan natin ang bagong halo pala ito. Ay, so ayan. Busog ang mga to dahil nag-iwan ako ng marami-raming pagkain kanina eh.
ay kahapon. Last visit ko sa kanila. Ano naman yung natutuwa dahil ayan oh. Medyo ano na po siguro by next week. Baka marami-rami na po tayo makukuhang itlog. Ang problema ko ngayon is the incubator. Dahil yung nag-i-incubate by November pa daw mag-ooperate dahil parang inayos ba or what. So mukhang kailangan ko po ng sariling incubator. Pero iniisip ko naman, sa dami po ng ating hens, mukhang kailangan ko at least 2. Kasi yung ipinag-aaralan ko nga yung cycle, baka nga 3 pa eh. Kasi dapat kahit man lang 1 week sana. After a week, i-ref mo muna yung mga itlog. Then after a week, i-incubate mo na lang sabay-sabay. Kumbaga parang iniipon mo. Ngayon, ang inaano ko is yung cycle 21 days. So pwede nating hatiin sa 3, 7. So 3 ang incubator natin. So every 7 days maglo-load ka. And then yung hatcher natin, yung hatcher walang problema kasi kahit isa lang dahil 2 days lang naman po magi-stay yung itlog doon. Maximum ano, pagkapisa tanggal mo na naman, pwede ka naman maglagay ng uli ng bago. So kailangan natin ng isang hatcher. Hatcher po, yun po yung pinaglalagyan ng itlog. Kasi nakalagay sila sa incubator, 'di ba? Yung parang hanger na parang tray, gumaganong-ganon 'yun eh. Ngayon, pagka nasa 19 days na, ilabababa mo na 'yon sa hatcher, parang tray na lang na ando na po, ihintay mo na lang mapisa yung mga eggs. So, 'yun po yung hatcher. Kaya pinag-aaralan ko, kailangan natin, but depende pa din po sa dami ng makukuha natin within a week. So 30. Pero hindi naman, siguro kasya na yung medyo maliit lang na incubator, medium size. Pwede na 'yon kung iikot na. Kaya ayun, another ano naman pong pag-iipunan na budget natin. Ayun. Okay lang. Masaya naman po tayo sa ating chicken. Ako naman po ay sabi ko nga, ang buhay ay hindi naman masyadong ano mo yun, stress. Nagpapa-stress lang naman itong mga namumuno sa atin kasi syempre ikaw naghihirap ka, law abiding citizen, tapos tinatarantado nila, di ba? Pero ganun pa man, hindi naman tayo pwedeng tumigil sa pagsisikap. So ayun, ako naman naghahanap po ng something to do na pwede kang kumita at the same time nag-i-enjoy ka. Yun naman ang the best job, 'di ba? Doing something na magiging trabaho mo at the same time dapat nag-i-enjoy ka. Kasi pag ako naniniwala po na pag ang trabaho ay hindi ka na masaya sa trabaho, na iwanan mo, maghanap ka ng iba na magpapasaya sa iyo. At the same time dapat syempre kumikita ka para sa iyong pamilya. Yun po yung pero kung kayo po ay puro kaya umalis ako sa barko eh. After nung po nakapagpundar na ako, hindi po sa parang baka sabihin ng iba nagyayabang na naman, hindi. Alam nyo, marami po akong kasamaan sa barko. Inuna po nila kotse, inuna nila ang bahay, inuna nila mga magagarang cellphone, mga mamahaling relo. Sa totoo lang po, ako ang pinakamahal po na relo na naisuot ko, siguro yung napanalunan ko pa sa dart nung first contract ko, pero hindi ko man actually sinuot na yon. Ano po yun, $100. Pero yung the rest na suot kong relo, bumibili lang po ako ng analog na relo, na yung digital digital na relo na worth less than $10 po. Yun po yung aking pinangtatrabaho doon sa barko. Yung iba naka Omega na, naka Tissot, naka ano pa bang mga sikat na pero ako hindi, kasi iniisip ko sayang. Tapos yung iba kotse, kung ako nanghihiram lang. Kita nyo naman po, nag-umpisa ako ng vlog, nanghihiram din lang man ako ng kotse doon pa. Family car lang ang gamit ko. So ayun, iniisip ko kasi yung something na pag tumigil ka, mas magiging kapaki-pakinabang sa iyo. So yun po yung akin, kaya binili ko po, ang pinaghirapan ko po itong lupang ito na maipundar and then makapagtayo ng babuyan. Sabi ko baka mamaya makapagbigay ng income. At hindi naman ako hindi naman po ako ewan ko, basta
Ewan ko pa, yung prayers ko po mabilis kasi talagang nasasagot eh. Yun po yung aking pinagpapasalamat sa Diyos. Yung mga hinihiling ko talagang ano, kita nyo naman po, 'di ba, yung Legion House, yung Legion Business. Ngayon yung follow your heart, iba ibig sabihin, 'di ba? Yung mga na ano ko na ano is nakakapag ano talaga, nakakatulong po talaga. Mabilis, sobra pa po sa hiniling. Kahit yung bahay, hindi ko naman pinangarap yung ganyang kagarang bahay. Actually, aksidente po yan. Mahabang kwento nga lang talaga kung paano naitayo po yan. Pero kung ako po itatanungin kung ganyan kalakit yung budget po na nagamit namin, hindi ko po igugo. Kaya lang si architect po ang sabi sa akin ganun lang na ano, yung sinabi kong budget, tapos yan yung design niya nung ginawa na namin, dinire-diretso na namin. Sabi ko parang kulang ata yung sinabing budget ni architect. Ayun na po, halos nagdoble, mahigit pa yung sa budget. Awa ng Diyos na natapos naman po. Diyos naman po ang may gawa noon, di ba? Lahat ng bagay, sabi nga nila, di ba? So ayun, hindi po ako naging masaya sa barko talaga. Kaya nung nakakita po ako ng opportunity na ano, buti na lang talagang ang misis ko hindi talaga siya after sa, alam mo yun, hindi po siya after sa material na bagay. Mas pinahalagahan niya yung simpleng buhay, magkakasama kami. Kasi kung hindi, nung sinabi ko sa kanya, ano, babalik pa ba ako? O okay na tayo. Kasi nung binigyan po ako ng ultimatum ng magsaysay, 1 year na pala ako nakabakasyon, di ko napansin. Pero ano, hindi, 1 year na nag-i-enjoy ako. Sabi ko nga dapat nag-i-enjoy kayo. 1 year na nag-i-enjoy ako. Siya din, ganon. Kontento sa ganong simpleng buhay. Pinanganak na po si Chichi. And then, ayun, punta-punta kami dito. Nag-harvest ng mga tanim-tanim. Tapos magpuputol ng Madre de Agua, makakabenta, may pambayad ng kuryente. Sapat po talaga. Tapos nung siya naman po nag-hospital, nung ano pa lang si Chichi, ilang beses din na hospital si Chichi, may pambayad naman. Hindi ka naman mangungutang, hindi ka naman, alam mo yun, sapat na sapat po. Kaya sabi ko nga thankful talaga. Thankful po tayo. So ayun, mahaba na naman ang aking kwento. Ayun lang naman sa mga nagtsatsaga sa aking vlog. Sineshare ko lang po yung aking experience na talagang pinagpapasalamat ko. So ayan, punta naman tayo, magpapakain naman tayo. Kaya itong mga manok na ito, sabi ko kung bilis sabi ko nga parang yung analysis ba at yung ano mabilis. O nga naman ano, kasi yung iba baka hindi mabenta yung native na manok kasi talagang mahal Hindi mo naman pwedeng ibenta ng 200 lang yan. O sabihin mo ng kay 300 po na same price with the 45 days na inalagaan lang ng wala nang ang 45 35 na lang ngayon. Hindi mo talaga pwedeng i-compare yung gastos mo doon sa inalagaan mo ng 4 to 5 months compare doon sa 35, 'di ba? Tsaka yun, fast grower pa talagang kaya lang yung quality po ng produkto iba talaga, native ba, natural di ba? So ayun po, kaya sabi ko why not, subukan ko. And then doon na po pumasok yung idea na nga no, marami ang gustong kumain ng native. May pambili naman, marami naman mo ang may pangbili at gustong talagang mag native naman tayong tinola, iba talaga, di ba? Pero naandyan po yung mga constraints ba tawag doon sa amin kasi sa pag-aralan. May mga obstacle na teka lang, saan tayo bibili, di ba? Pangalawa, kahit may mabili, magtuturuan sigurado sino ang magkakatay, di ba? Sino ang magkakatay? Bukod sa may magkakatay, Messi, di ba? Papakulo ka, magbabalahibo ka, alam mo yon, parang brutal na kasi ngayon yung so tanggalin po natin lahat ng iyon, i-offer po namin, lulutuin nyo na lang. So dun po pumasok, nga no, why not, subukan ko kaya. So parang lechon lang yan yung Legion House. Marami nga ang
nagto-turn down sa akin, no? Nagpa-private message pa nang ginagawa po yung lechon house, eh. Wag mo na ituloy yan, lang mangyayari diyan. Marami po, marami. Lalangawin lang yan. Ang mangyayari diyan. Eh ako naman, sabi ko, okay lang. Subukan, di ba? Wala namang mawawala. Yun, awa ng Diyos. 3 taon na. Magta-3 taon na po tayo. Teka, nasaan ba yung itim? Oh, ay, nasa kabila ng buwis ito. Ayan ang sinasabi ko. Nasa kabila ka na. Ano? Nandito ka na. Oh. Oh. Bugisip talaga. Tumawid na. Dito yan, tumawid sa kabila. Nakakalipad talaga sila. Ito na lang yung native, hindi yung Indonesian. Nakatawid eh. Paano siya nakatawid? Kailangan talaga, alam niyo, pagka nag-alaga po kayo ng kailangan talaga malaki po yung area or talagang magaling po lumipad yan. Makukuha naman natin yan. Tumawid bakod na agad. Di sila di naman siguro dito, no? Paano kaya nakatawid ng lokong yun? Yan, kita natin ang kanilang inuman at languyan. Mga kalapate. Tatawa naman ako, pati kalapate na pagdiskitahan pa na. Grabe naman talaga mga pero hindi yan, sigurado marami ang magagalit at marirealize niya wala nang boboto. Marami pang magagalit, lalo na ngayon booming po ang pigeon racing talaga. Buti na lang ako hindi na ma-stress dahil yan binitawan na po natin si Rambo. Pero hindi yan, marami po. May mga politiko na din ng kalapati eh. Nag-aalaga. Si lang John Lazatin lang ng congressman din po yun. Isa sa mga stress reliever niya din yung kalapate. Ito magandang ipares doon sa meron akong sana magandang pagka-lace niya, no? Yung mga parating po natin na 1 month old. Hindi ko pa makita pero pag nag 3 months na po yun makikita na natin yung pattern niya. Maganda po yung mga nanay noon, yung parents noon. Talagang laced siya. Kaya tingnan natin kung ano ilalabas. Tingnan natin kung ano ilalabas. Talagang kailangan na po nating paghiwa-hiwalayin ito. Kailangan ko na isingit yung loft. Paano kaya? Unti-unti siguro. Busy po kami sa sa furniture. Dami pong daming may nag-order. Kaya lang sabi ko nga halos 4 days lang po kami. Pero ngayon si Dexter po at si Junjun nagtatrabaho ngayong Saturday. Kaya okay na rin. May magpapatisti sila ng mga paa. Nag-sacrifice ako ng isang slab. Pero halos 5 naman daw pong magagawa na paa. Kaya sabi ko okay na din. Ayun. Hopefully meron na po akong nakitang space para sa ating munting furniture doon sa may dating kinachuchay. Pwede po namin bubungan yon, and then hindi naman tayo puputol ng mangga. I-extend lang natin yung ating bubong. Kaya naman. Ay, visit na bibi yan. Tumawid sa kabila. Taas na Hindi talaga kayang lasunin. Alam nyo ang magkocontrol lang po nito? Manok lang po. Kayang-kaya po ng manok yan, lalo na po pag dumami. Baka sabihin nyo, ang uubusin po ng manok yan. Talagang makokontrol po nila.
Maniwala po kayo, lalo na pag dumami na po. Talagang makikita po ninyo, bukod sa makakabawas na po tayo sa pagkain, mas masarap ang magiging karne kasi marami po silang nakakain na grass. Hindi ko nga alam kung mag-aazola ka pa kasi yun na rin naman yun di ba? So, tingnan na lang natin. Sa bibi kasi yun, kailangan talaga natin ng azola. Pero ayun, marami pang space para sa ating munting pangarap. Uy, tingnan nyo naman ang aking mga gwapol hindi ko na masyadong napapakita, pero ang lago na po niyan, lalo na ngayong tag-ulan. Sa sila, baka next year may makakapagpabunga na po tayo, kasi hindi niya pa naman kayang bitbitin, kaya kailangan niyang magpalaki pa ng katawan ba. Ang bigat ng gwapol. Bigat po yung gwapol. Okay na tayo. Ayan na. Promising naman ang Saturday namin. Hopefully po ay makapag-almusal na. Kung nag-almusal na ata sila. Ayan, naglagay na po tayo ng pagkain para okay na sila. At ayun may nangingitlog na. Ayun nakalukob. So ayan na nga yung nangingitlog niyan. Ayan, naglagay na tayo ng pagkain. Ayan na po yung ininom nila. Okay na tayo. Napakainit ng panahon. Busy po tayo sa Lechon House. Ayan, maraming salamat. Aalisan na sila. Time is ayan, almost 1. Wala pa po yung ibon na hinihintay namin ni Rambo, galing Babuyan Islands. Sana ay makauwi. Medyo mahirap ang laban. Okay na tayo. So ayan, mamaya pupuntahan ko na lang po yung aking 100 na lang ako doon sa likod. Pakainin natin yung ating mga bibi.